So, ito ay isang mabilis lang na run through sa kahon ng TP-Link AX23. So, AX meaning Wi-Fi 6 1800 kasi yun yung combined speed. So, makikita nyo dito sa 2.4 or sa rather, yes, 574. Tapos, dun sa 5 GHz is 1201. So, pag pinag-combine mo, more or less, 1.8. Yung hardware niya ay dual core. So, medyo malakas na siya. Yung iba, quad core. Tapos, ang internet niya, yung kinakabit ng mga RJ45, yung kinukonek ng cable, is 1 gigabit 1 port. Ito yung kailangan mong kabitan para mayroon siyang wireless capability. Tapos, yung LAN ports niya is yung 1 gig lang din. Kasi apat na linya yun na tigwa 1 gig. Tapos, yun lang. Ang kasama lang dito is yung RJ45 which is Cat5e. So, hindi siya Cat6. Hindi siya Cat6a. Cat5 siya. Tapos yun, power adapter, tapos yung mismong product. Tapos dito, apat yung antena niya. Meron siyang parental control, pero yung mas masugid niyang parental control, kailangan talaga ng subscription. By the way, regarding sa easy setup, so yun yung 1.8 kanina, which is ito ngayon, yung 574 plus 1201. Sana ba yun? Yan, yung setup niya, meron siyang app, yung Teeter app. Sa Deco naman is Deco app, pero TP-Link sila parehas. Tapos dito, pag mag-a-advance ka, gamitin mo yung sa interface. Matik yan, kukunin ka nung app dun sa interface. Tapos, backwards compatible, ibig sabihin, if yung phone mo, halimbawa, hindi naman Wi-Fi 6 capable, papasok pa rin siya. Yung ISP mo, hindi naman Wi-Fi 6, okay pa rin, papasok pa rin yan. Tapos pag Wi-Fi 6 na, okay na siya, ano na lang siya, papasok na lang siya kasi Wi-Fi 6 na siya. So Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, tas Wi-Fi 4. So yan, actually kahit yun nga Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, 5, 6. Yung 7 is BE, which is wala pa dito sa Pilipinas. Tapos meron pindutang on and off yung mismong router, tapos may reset button na rin siya. Apat na tigwa 1 gig, tapos isang yung pinaka-1, yung pinagkakabitan mo ng modem. Yan, 1 gig lang din siya. So yun, ano pa ba? Yung SSID niya, there's an option na pwede mong paghiwalayin, which in my case pinaghiwalay ko, pero meron din siyang option na pagsamahin mo. Tawag nila Smart Connect, pero sa iba tawag nila is band steering. Yung AI na, yung computer chip na nung mismong router yung mag-iisip if pagsasamahin niya or kung saan kanya ilalagay niya ba sa 2.4 or sa 5. So 2.4 natago siya ng pader, pero madami kasi gumagamit ng 2.4, so medyo mabagal siya. 5 GHz maluwag na kalsada kasi wala masyadong dumadaan, pero hindi siya natagos ng pader. Okay? Tapos yan na, yung ibang features niya. Mas apat kasi ng antena niya. Meron pa yung 454 MIMO na kahit apat na sabay-sabay kanyang anuhin. Pero sa tawag nito niyan 16x16 na sa Wi-Fi 7. WPA3 which is yung security. So yun lang, mabilis na. Para ano na tayo, wala naman tayo masyado okay naman, naikabit ko na. Tapos so far bumilis na, kaya ko na mag-stream ng 720. Pero dahil nga tayo ay hindi direkta sa modem, nakikabit lang tayo doon sa mismong tawag dito sa piso Wi-Fi, nandun pa rin siya nagre-regulate ng internet kung gano'ng kabilis. So sa side ko bumilis lang, pero pag patay yung Wi-Fi niya, wala, patay din yung Wi-Fi ko. Pero yun na yung problema. Hindi katulad ng direkta na meron akong sariling globe or sariling PLDT na modem, tapos ako magre-regulate na sa bahay, walang problema. Dito kasi kung nasaan ako ngayon na probinsya, nakikiconnect lang ako dahil hindi abot dito ng globe or PLDT. So yun lang. Mabilis lang.